sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 sa buwan ng Nobyembre. Ginugunita natin ngayon si San Josaphat, isang obispo at martir. Sa kanyang panunungkulan bilang isang obispo, hangad niya ang pagkakaisa-isa ng sambayanan. Ngunit, sa kabila ng kanyang hangarin ng pagkakaisa, siya ay pinatay ng isang grupo ng mga taong galit na galit sa kanyang mga ipinaglalaban. Kaya nawa, sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, mahipon nawa ang ating mga puso ni San Josaphat na tayo rin ay magkaroon ng paghahangad ng pagkakaisa ng sambayanan. Kaya tabinin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo ang iyong sambayanan ng Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang magalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain, mga namamahala sa buong daigdig. Pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng iyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon
at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paparito at paparusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pari-pariho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto at nang hindi kayo magkamali. Ito ay ang mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Diyos sa may naghahangad, lagi tayong magpasalamat kaysa ng Kanyang anak. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka,
dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, mga minamahal naming Pilgrims of Hope, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po ulit, Father. Everything is grace. Naniniwala po ba tayo dito? Lahat ay biyaya. Ang ating tinatamasa sa mundong ito'y nanggaling at kaloob ng Diyos. They are all God's gift. Wala tayong sariling kakayanan. Yung ating buhay na tinatamasa, ito'y regalo ng Diyos. Yung paggising natin sa umaga, yung mga pagkaing tinatanggap natin sa tuwina, yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapamilya, yung lahat ng ating nakikita sa paligid, they are all God's gift. At dahil sila'y regalo, meron silang pinagmulan. Ang pinagmulan ng lahat ng iyan, mga puno, mga halaman, magagandang tanawin, ang hangin na ating nilalanghap, lahat iyan galing sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, oftentimes, we feel that we have the right to all these gifts. There are times that we take these things for granted. Parang sanay tayo. At para bagang karapatan natin na tanggapin yung mga biyayang ating tinatamasa. Tingnan na lamang natin yung kwento ng mabuting balita para sa umagang ito. Mayroong 10 ketongin na humihiling kay Jesus ng kagalingan. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Sa paghayo ng 10 ito, napansin nilang sila'y gumaling. Pero iisa yung nakaramdam na, ako'y babalik, ako'y magpapasalamat. Iisa yung nagpatira pa sa ating Panginoong Jesus at nagpasalamat. Kaya nga ang tanong ni Jesus, hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang siyam? Surprise of all surprises, itong isang bumalik ay isang Samaritano. Hindi isang Hudiyo. Kung ikukumpara doon sa siyam na Hudiyo, no, itong Samaritano pang ito ang siyang bumalik. Bakit? Ano ba ang pagkakaiba nitong Hudiyo at ng Samaritano? Ang isang Samaritano, maitataguri na hindi kasama sa bayang pinili ng Diyos. Siya'y isang dayuhan. Kaya nga, ito yung pagkakalarawan sa kanya sa mabuting balita. Yung siyam na Hudiyo, they took the gift for granted. They took the healing for granted. Kaya muli ngayong araw na ito, tingnan natin, pagnilayan po natin, tayo rin ba? Tayo ba ay nagiging komportable sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin? Baka tayo ay sanay na, o baka iniisip nating karapatan nating tanggapin ang lahat ng mga biyayang ito. Nawa, ngayong araw, mamula tayo sa katotohanan that everything is grace. Hindi natin ito karapatan. Ibinibigay at ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng mga biyayang ating tinatamasa because God has been so generous. God has been so kind. Yun ay galing sa kabutihang loob ng Diyos. Kaya muli, sa lahat ng ating tinatamasa sa buhay, yung ating paggising sa umaga, yung ating mga pagkain, yung ating mga taong nakakasalamuha, yung lahat ng ating nakikita, lahat yan ay kaloob ng Diyos, galing sa Kanyang kabutihan, galing sa Kanyang pagmamahal. Kaya, ngayong umaga, panghawakan po natin, and let us always cling on to the idea, and let it be our battle cry in life, that everything is grace. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
samba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ang iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni San Josaphat, gayon din ng aming patrong si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Esukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at pagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po ay buong buwan ng Nobyembre nating ipagdadasal para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikaapat, sa darating na November 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, acupuncture at bloodletting. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Dahil dito, pansamantala pong may pagbabago ang oras ng ating mga misa sa November 23. 5, 7 at 9 ng umaga, 1 ng hapon, ang First Communion at kumpil ng mga kapatid nating PWD. 4 ng hapon at 6 ng gabi. Nawa po ay magabayan tayo ng mga schedule na makikita din sa ating FB page. 5, para po sa mga nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio na nangunguna sa pagdarasal at pamimintuho sa kanya, gayon din sa mga kalalakihang nais maging kasapi ng Ministry for the Sick and Elderly, kayo po ay makipag-ugnayan sa ating opisina para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos po ninyong inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po sa pang-umagang panalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ang aking bibig. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya na may kagalakan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan na batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo'y lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, ikaw ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpan, di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Awit tayo pong lahat. Tayo ay naghahasik binhi sa kabukiran. Ito'y tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Padalang sikat araw upang binhi maguhay. Ulat hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siyang manlilikha, lahat ay kanyang gawa. Malayo at malapit, di makikakaila. Kahit kulay ng rosas, liwanag man ang tala, siya ang nagbibigay alay ng pagpapala. Ganon pa kaya tayo na kanyang mga anak. Pagkain kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama, sa iyo'y pasasalamat, sa buhay, kalusugat, biyayang natatanggap. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. Tayo'y maupo. Nahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka kaluluwa, gumising ka at magsaya. Gumising ka at tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, tayo pasasalamatan. Panginoon, ikaw ay pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Sa itaas, ang lubos mong katapatan. Sa langit ay tagay mo ang tagay mong kabantugan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa taglay mong kalakasan kami sana ay iligtas, upang kami iyong lingkod ay hindi na mapahamak. Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Sinabi nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hahatiin ko ang Sikyem bilang tanda ng tagumpay. Paghati-hatiin ko ang sukot na kapatagan.
Matapos na gawin ito'y ibibigay sa hinirang. Ang Galad at Manases, dalawang dakong ito'y akin. Magsisilbi luti itong lugal ng Ephraim. Samantalang itong Huda ay setrong dadakilain. Ang Moab ay isang lugal na gagawin kong hugasan. Samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. Akala ng Pelestia, tiyak siyang magdiriwang. At ang iniisip, ako'y pagtatagumpayan. Sino kaya ang sasama sa loob ko, Panginoon? Sa lungsod na merong kuta, sino maghahatid ngayon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Kung kami ay takwil, hindi mo na alintana, paano ang hukbo mo namin kung ikaw ay di kasama? O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu, anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak natutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon, sa bayang kanyang hinirang, dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggang hindi siya ang naliligtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansay pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ng lahat ang hari na ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawaging bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ng Panginoon na nakalulugod. Hindi ka natatawaging itinakwil, ni ang hindi natatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag sa iyo'y kinalulugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa lupain mo, siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay tuturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo, kung gaanong kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayong magagalak sa iyo ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. Aking aawitan, Diyos, habang ako'y buhay. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang mga hawak kahit na kaninong di nakapagliligtas. Ang sila'y mamatay, balik sa alikabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoong umaasang lubos, sa Diyos na lumikha nitong kalangitan, na lupa at dagat, lahat ng bagay ang kanyang pangako ay maaasahan. Ay humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinauli, paningin ng ulan. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Siyon, ay manatili.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aking aawitan ang Diyos habang ako'y buhay. Pagbasa sa sulat ng Deuteronomio. Dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang aking mga labi laging aawit ng papuri. Habang ako'y nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Tumayo po ang lahat, papuring awit ni Zacarias. Tayo maglingkod sa Panginoon na may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya nakahabaga ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at sa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo maglingkod sa Panginoon na may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Niliwanagan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Tumawag tayo sa kanya na may wagas na pag-ibig. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Pinagpala ka ang simula at wakas ng pananampalataya namin. Dahil tinawag mo kami mula sa kadiliman upang manahan sa liwanag na di nagmamaunlin. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Tinulutan mong makakita ang bulag at ang bingi ay makarinig. Tulungan mo kami sa kawalan namin ng pananalig. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Panginoon, panatilihin kaming kaisa mo sa pag-ibig at pagbuklurin ng aming pamayanan. Huwag hayaan kami ilayo sa isa't isa dahil sa alitan. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Dulutan kami ng lakas sa sandali ng tukso at tatag sa gitna ng pagsubok at sa panahon ng kasagana ay magkaroon ng kababaang loob. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio,
para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama namin makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumupuspos kay San Josafat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin kami mga pinagtibay ng Espiritong ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat at naway pagpalain tayo ng Panginoon.